Yusek, good afternoon po. Yusek, sabi ni Senator Lacson, deliberate law o sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung pagbibigay ng maling data sa Malacanang para lituhin yung pagsusuri sa yung inspection sa mga flood control projects. Pero bago yung revelation ni Senator Lacson, ang tanong ko po, Yusek, ito ba'y alam na ni Pangulo noong pa man na nagbibigay siya ng maling ulat sa Pangulo? Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So, hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Salamat po, Yusek. Salamat po. Follow-up question, Ivan Mary na GMA7. Ma'am, nung nag-resign po si Secretary Bonoan or the other cabinet secretaries for that matter, wasn't there an agreement between them and the President, or wasn't there a condition na should it be necessary for them to face investigation, they will make themselves available? Kasunduan, wala po tayong masasabing kasunduan. Pero ang gusto ng Pangulo, maimbestigahan ang lahat ng sangkot. Kung sila man po ay sangkot, kailangan po sila imbestigahan. But wasn't there at least a commitment from the cabinet secretaries out of goodwill na should it be necessary, they will present themselves to be investigated? Kasi po, the reason I ask is because Secretary Bonoan promised to return to the country on December 17, I believe. But as we speak, he is still not in the Philippines. But I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya. At kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. And as for the other secretaries, ganun din po. Halimbawa ho, may mga ibang nag-resign po na cabinet secretaries or undersecretaries na nabanggit do sa video, for example, ni former Congressman Zaldico, na kung sila po again, lumutang kanilang mga pangalan and then we later find out na nasa ibang bansa na pala sila. So wala na po tayong habol sa kanila. Hindi po. Meron pa rin po. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung nakailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Ma'am, panghuli na lang po. Nabanggit niyo po dati na si Justice Undersecretary Cadiz ay nagbitiw nung nabanggit na po dito sa issue na ito. May impormasyon po ba tayo kung tinanggap ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw? Wala po akong update sa ngayon. Sa ngayon, wala po tayong update. Again, the reason I ask is because he was cited at the Department of Justice just recently, as in 2026 na po. So I was just wondering if you had information, is he still reporting for work or did he just... Siguro po makakasagot po niya ng DOJ.